ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Sis Luz, ang tanong natin ganito. Ito gusto kong maintindihan ng kapatiran nito eh. Ang tanong po natin, bakit nakakaunawa ng karunungan ang Iglesia ng Diyos kahit ang pagkakasali ng salita sa Biblia ay mali? Parang isang bagay na least expected na kung ang pagbabatayan mo'y mali, maunawa mo yung tama. Pagka ang formula mo sa arithmetic mali, hindi ka makakaroon ng konklusyon na tama. Kasi mali ang formula mo eh. Pero sa atin, what is marvelous is, mali yung pagkasali ng Biblia, pero alam natin yung tama. Halimbawa, bibigay pa ako isang marami ako rito inipon eh. Actually, ang dami nitong pinasulat kong talata. Niisip ko nga, gawin na lang teksto bawat isang talata na ito eh. Oh. Maraming talatang ito na gusto ko sanang ipaliwanag. Kaya nga sabi ko sa'yo, parang bitin ang pakiramdam ko sa pasalamat natin ngayon eh. Dahil nauobliga tayong magtapos ng alas 12, alauna eh. No? Kagaya nitong 19 ng Juan. Pakibasa mo. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Dahil ang pagkakasali ay papasok at lalabas. Teka muna, kung iginagalang mo si Kristo na siya'y pintuan, bakit naman pagpasok mo lalabas ka? Oo nga po. Oo nga po. Pagpasok mo pala, maliligtas ka. Ba't lalabas ka? Hindi ka na maliligtas paglabas mo. Tama po. Dahil mali yung salin. Hindi dapat na ang sabihin sa salin papasok at lalabas. Kasi, ang pumasok sa akin maliligtas bilang pintuan siya. Tapos, papasok at lalabas. Hindi ka na maliligtas paglabas mo. Tama po. Di ba ganun ang lohika, Sis Luz? Opo, ganun po ang lohika. Paglabas mo, hindi ka na maliligtas. Kaya ganyan yan, mali ang salin. Mali. Yan ngayon ang batayan ni Manalo, na hindi nagsusuri ng karunungan ng Biblia. Ano ang paniwala ni Manalo dyan sa talatang yan? Asugo, Enero 1975, sinulat ni Eduardo Manalo. Ito po yan. Ano ba ang ibig sabihin ng papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Ang unang pagpasok ay sa iglesia. Ang nakapasok na sa iglesia ay papasok uli. Sa Isaiah 38:10 ay ganito ang ating mababasa. Aking sinabi
Sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Siol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Saan daw papasok ayon sa Biblia? Sa Siol. Ano ba ang Siol? Sa Bibliang Ingles ay ganito ang isinasaad. I said, in the cutting off of my days, I shall go to the gates of the grave. King James Version. Ang Siol ay ang libingan. Kaya saan papasok? Sa libingan. Pagkatapos ay lalabas. Saan naman lalabas? Sa iglesia ba? Hindi. Kung gayon ay saan? Saan manggagaling iyong mga bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 5:28 hanggang 29 ay ipinaliliwanag sa atin ang ganito. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ang mga pumasok sa libingan o mga nangamatay kay Kristo ay sa libingan lalabas sa pagkabuhay na mag-uli. Tiyakin pa rin natin kung sino itong mga nangabuhay para sa buhay na walang hanggan. Sa Apokalipsis 26 ay ganito ang isinasaad. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga... Yan pala ang paliwanag. Yan ang paliwanag ng Iglesia ni Manalo. Ano raw ang kahulugan ng papasok at lalabas? Ulitin mo nga ulit dun sa bandang unahan, Sis Luz. Lagay po natin sa bandang unahan. Ano ba ang ibig sabihin ng papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Ang unang pagpasok ay sa iglesia. Wala naman dalawang pagpasok sa 19 eh. Wala nga po. Ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. At papasok at lalabas makakasumpong ng pastulan. Para kanilang maipaliwanag sa gusto nila, kahit mali yung salin, talagang pinipilipit. Dalawa raw ang pagpasok, at alin daw yung unang pasok? Papasok sa iglesia. Ang ikalawa raw pagpasok, papasok sa libingan. Tama ba yan, Sis Luz? Mali po yan. Oo, tandaan mo, lahat ng galing sa iglesia ni Manalong Paliwanag, mali. Alam mo kung bakit mali? Bakit po? Bakit po? Eh, merong makaanig sa iglesia ang totoo, hindi naman papasok sa libingan eh. Dadat ng buhay eh. Anong papasok sa libingan yun? Tama po, hindi na sila mamamatay eh. Dalawa raw ang pagpasok. Eh kung totoo dalawa ang pagpasok, abay, lalabas. Yung ibang mga kaanib sa iglesia, hindi makakatupad sa dalawang pagpasok, isang pasok lang. Di ba? Kapatid na Dani, nakasakay ka ba? Opo, ganun nga po. Kasi may hindi papasok sa libingan eh. Eh, paano yun? Di isang pasok. Isang pasok lang. Hindi natupad yung Pasok dalawa. lang. Eh, de kung dalawang pasok yung sinasabi ron, mali ka na ngayon dahil merong hindi papasok sa libingan. Pero yan dahil lang mali ang salin. Ang dapat diyan, ang ginagamit na salita sa Grego, ako ang pintuan, sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. At papasok, at lalabas. Yung salitang lalabas, 1831, Greek 1831, ay exerzomai. Exerkomai. To issue. Literally, figuratively, come forth, come out, depart out, escape, get out, go abroad.
go away, go forth, proceed forth, spread abroad. Ayan. Dalawa pala kahulugang ibinapakita noong salitang pinagsama sa Greek na exerkomai. Exerkomai. Ang isang kahulugan nun ay pagpasok, no? Tapos, ang isang kahulugan, to go abroad, to go forth, o magpatuloy. No? Proceed, o magpatuloy. Dapat ang pagkakasalin dyan, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas. At papasok at magpapatuloy. Hindi papasok at lalabas. Kasi ang isang kahulugan ng salitang exerkomai ay to proceed, magpatuloy, to go forth, o tumuloy. No? Bakit ako nakakatiyak na ang dapat ilagay dyan, papasok at magpapatuloy? Siya nga ang pintuan Pagpasok mo sa kanya, magpatuloy ka. Pag nagpatuloy ka, makakasumpong ka ng pastulan. Pag pumasok ka, tapos bigla kang babalik, lalabas ka, pwede ba yun? Gis, 38 ng Ebreo. Pakibasa, Sis Luz. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Pagkailangan pala magpatuloy ka Ang lingkod kong matuwid, sabi ng Diyos, mabubuhay sa pananampalataya. Pag umurong, pag lumabas ka, hindi ka na kalulugdan ng Diyos. Meron pa namang pumasok ka, kaya ka papasok para maligtas ka, pagkatapos lalabas ka pa. Pag ako nakapasok, hindi na ako lalabas. Siguro kahit palabasin ako, pagka makikiusap ako, wag na akong lumabas. Ando ng kaligtasan mo pagpasok Pero dahil mali ang pagkakasalin. Ang question sa mga iglesia ni Manalo, kahit mali ang salin, pinipilipit para pasunurin sa gusto nila. Tayo hindi ganon. Ang karunungang ibinigay sa atin ng Diyos, nagsusuri talaga tayo. Tinitignan natin, pati sa mga original na mga talata o mga manuskrito ng Biblia, ng mga ginagamitan ng original na language, nakikita natin, kagaya halimbawa, Sis Luzano, yung salitang Tagalog na tubo. Isulat mo yung tubo. Pag hindi mo lalagyan ng punctuation mark, maraming kahulugan yun Yung tubo, pwedeng tubo. No? Pareho spelling Kaya lang, lalagyan mo ng punctuation mark para ma-distinguish mo. Yung tubo, pwedeng tubo. Alin tubo? Tubo ng halaman. Pwede rin tubo ng pera. No? Pwede rin tubo, pamalo. No? Pwede rin tubo. Pwede rin tubo. Sugarcane. Tubo, yung pinapangos. Diba? Ganon din yung salita sa Griego na exerkomai. Ang isang kahulugan, pagpasok. At ang isang pakahulugan ay pagpapatuloy. To go forth, to go abroad, to proceed. Kaya, sa diwa at konteksto ng Biblia, dapat ang pagkakasalin doon, ako ang pintuan, sino man pumasok ay maliligtas. Ang pumapasok sa akin, maliligtas. At papasok at magpapatuloy. Exerkomai, makakasumpong ng pastulan. Bakit makakasumpong ng pastulan pagka magpapatuloy ka? Si Kristo yung pinto. Pagpasok mo sa Kanya at magpapatuloy ka, makakasumpong ka ng pastulan. Actually, yung sinasabi ron sa salitang pastulan, Sis Luz, yung diwang ini-imply doon sa makapapasok at magpapatuloy ay makakasumpong ng pastulan. Basahin mo uli sa English.
English. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Sa English, dapat, he shall go in and proceed. No? Opo. And find pasture. Meron diwa na yung lingkod ng Diyos, makakakita yan ng isang maluwang na lansangan eh. 17 ng Kawikaan. Ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan. Siyang nag-iingat ng kanyang lakad ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Kita mo si Kristo pintuan. Pag nagpatuloy ka, ang makikita mo maluwang na eh. Opo. Basahin mo 7:13 ng Mateo. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Kung hindi mo ngayon i-consider lahat ng ito, you will be lost, maliligaw ka, sis Luz. Kasi ang pintuang itinutukoy ni Kristo, makipot at ang daan ay makipot. Pagsipasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat ang maluwang na pintuan at malapad ang daan, patungo yun sa pagkapahamak. At marami ang dooy nagsisipasok sa 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, kakaunti ang makakasumpong doon. No? Palagay mo, yung pintuan ay si Kristo makipot. Para ka maligtas, papasok ka dun sa makipot na pintuan, di ba? Opo. Opo. Pagpasok mo, makipot yung pintuan, makitid yung daan, hindi naman laging makitid yung daan eh. Hindi naman hanggang dun sa dulon-duloy makitid eh. Tama. Opo. Alam mo bakit? Bakit po? Kasi pag nagpatuloy ka dun sa makipot na pintuan at makitid na daan, ang lalabasan mo, malawak na pastulan. Wala namang pastulang makipot. Amen. Opo. Ako nakakita ng pastulang makipot. Malapad, maluwang po yun kasi pinapastol nga doon yung mga hayop, kumakain sila doon eh. Kaya hindi pwedeng makipot lang yun. Magpatuloy ka lang. Sa entrada, makipot. Makitid naman yung daan. Magpatuloy ka lang, huwag ka lang aatras. Ang masusumpungan mo ay maluwang na pastulan. Tama yung sabi sa Kawikaan. Sabi sa Kawikaan, ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humihiwalay sa kasamaan. Sa isang sentido ng Biblia, pag sumunod ka sa Diyos, bibigyan kanya ng maluwang na lansangan pahiwalay sa kasamaan. Kasi kung makipot lagi yung lansangan dadaanan mo, mako-corner ka ng masama. Pero para iligtas ka ng Diyos, banda pa roon kung magpapatuloy ka, meron kang maluwang na makikitang parang aatrasan mo para wag kang makulong ng masama. Naintindihan mo punto ko, Sis Luz? Opo, Brother Eli, totoo po yan. Yung naituro niyo po yan sa amin, yun nga, ang matuwid, kagaya doon nga sa Kawikaan 15:19, ang landas ng matuwid, ginagawang maluwang na lansangan. Makaka-atras ka, hindi ka mako-corner kasi kung makipot yung pintuan, tapos dire-diretso makitid pa rin yung daan hanggang katapusan makitid, mahirap pong dumaan doon, po pwede kang ma-corner ng masama, hindi ka na makakaiwas, wala ka nang aatrasan kasi. Pero Basahin mo yung 15:19 ng Kawikaan.
Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran ng mga dawag, ngunit ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. Ginagawang maluwang na lansangan para may atrasan ka pagkahihiwalay ka sa kasamaan. You can conveniently separate from evil. At ang diwa, kaya hindi laging makipot, kung magpapatuloy ka, makakasumbong ka ng pastulan. Amen. Kung magpapatuloy ka. Pero kung lalabas ka sa libingan, mamamatay ka muna. Paano yung hindi mamamatay? Talaga, kitang-kita mo yung kagaguhan ng aral ni Manalo, no, Sis Luz? Opo, napaka-bobo po talaga ng pangangaral na ginagawa nila na yan. Wala, bobo. Wala kang makukuha dyan. Napakatanga, tinuin mo. Ngayon, ganito, Sis Luz, Bradani, Bradola, na ito. Ang aking gusto maituro sa kapatiran. Bakit nauunawa ng karunungan ng Diyos na nasa nasa iglesia ng Diyos, kahit na ang pagkakasalin sa Biblia ay mali? Bakit? Ano ibig ituro sa atin nun? Basahin mo yung 16, 13, at 17. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Makita mo, ito ang gusto kong mapansin nyo, mga kapatid. Nagtanong si Kristo sa mga apostol, sabi, anong sabi ng mga tao kung sino ako? Sabi nila, ikaw si Juan Bautista. Mali. O si Elias, mali rin. Ang iba naman, si Jeremias, mali rin. O isa sa mga propeta, lalong mali. Kasi yung mga isa sa mga propeta, yung mga propetang nakaraan ang tinutukoy nila. No, mali. Sa gitna nung lahat nung mali, tinanong niya ngayon si Pedro o si mga apostol, kayo kung sino anong sabi ninyo kung sino ako? Ang sagot ni Pedro, sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ni Jesus, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Amang nasa langit. Ibig sabihin, sa gitna ng mali, pag nalaman mo yung totoo, turo ng Diyos yun. Amen. Opo. Totoong-totoo po yun, na yun ay turo ng Diyos. Kasi wala kang tao nakatututuhan ito dahil mali nga po ang salin eh. Lahat ng translation mali. Tapos maiintindihan mo ng tama. Sa Diyos lang pwedeng manggaling yung turo na yon na tama. Kasi lahat ng tao, mali yung mga pinag-translate. Okay. Kaya dapat tayong magpasalamat sa tuwin nang meron tayong mauunawaang mga malalalim na sikreto ng Biblia. Gusto lang patunayan ng Diyos, mahal niya ang iglesia ng Diyos. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Kasi lahat ng arsen, mali. Lahat ng sagot kay Kristo, mali. Nakasagot ng tama si Pedro. Sinabi ni Kristo dahilan, mapalad ka, Simon,
Hindi pinahayag ito sa iyo ng laman at ng dugo. Kaya kung ang tao aasahan mo, kaya naaawa ako dun sa mga nakasama ko nung araw. Kami dito na lang kami sa iniwan ni kapatid na Perez. Ayan, pati si Brad Army, ganun din ang umpisa niyan eh. Diniskusyon pa ako niyan noon sa halang eh. No? Ininsulto pa ako niyan si kapatid na Army eh. Sinusumpa ka na ng Diyos dahil nagkabulutong ako eh. No? Eh kung ang panghahawakan mo, yung sinasabi ng tao, hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at ng dugo. Dapat mapatunayan ninyo na ang mangangaral nyo walang nagtuturong tao pero nakakapagturo ng tama. Amen. Salamat sa Diyos sa atin natutupad dito, mga kapatid. Sa atin lang. Salamat sa Diyos. Talagang pinapatunayan ng Diyos na mahal niya ang iglesyang ito, mga kapatid. Kasi ito ang kanyang bayan sa panahong ito. Ito ang bayan ng Diyos talaga. Salamat sa Diyos. Totoo po yan. Kasi wala Alam mo ba, Sis Luz, kung bakit yung karunungan nauunawa sa iglesia? Bakit po? Bukod sa pagpapahayag ng Diyos, may isa pang ibig sabihin yan eh. Ano po? Ano po? Basahin mo yung 4:4 ng Mateo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang bibig ng Diyos naglalabas ng salita na ikabubuhay, di ba, Sis Luz? Opo. Basahin mo yung 2:6 ng Kawikaan, kapatid na Dani. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Ayon. Pag may nauunawaan tayo, ibig sabihin, nang gagaling sa bibig ng Diyos yun. Nagsasalita ang Diyos sa kapatirang ito. Amen. Ang tiwala natin, pag kami nauunawaan tayong kasi hindi lang naman basta salita lang ang lumalabas sa bibig ng Diyos eh. Nagbibigay ng karunungan ng Diyos. Sa kanyang bibig nanggagaling din ang kaalaman at kaunawaan. Di ba? Pagka hihihip lang ang Diyos eh. Hihihip lang. Hindi siya magsasalita. Makakaunawa ka. Hihihip lang. Di ba yung salitang inspired by the Holy Spirit? Ang ibig sabihin ng inspired by the Holy Spirit, basahin mo sa Greek, ang inspired ang kahulugan sa paghihip. Ano yung? Parang yung respiration. Hiningahan ka yon, hiningahan ka. Hinga ng Diyos. Ang Diyos, ang pagbumuka, ang bibig niya, nagsasalita siya. Pag huminga siya, nagpapaunawa siya. Hinga ng Diyos yan, hinga. No? Basahin mo yung Juan, Kapitulo 20. Versikulo 21. 21. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya. At sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sila'y hiningahan niya sa bibig ng Diyos. Salita, kaalaman, karunungan, pati hinga, kailangan mo. Napakasarap na hininga noon, Sis Luz. Opo. Merong hininga mabaho eh. No? Pero yung hinga ng Diyos,
nagbibigay ng unawa yon. Ang salita ng Diyos, lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang karunungan, lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang unawa, lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang hinga ng Diyos, nagdudulot ng kaunawaan sa tao. Amen. Kaya, pag kami naunawaan tayo, ibig sabihin, hinihingahan tayo ng Diyos. Kung paanong sa pasimula, hiningahan niya ang mga butas ng ilong ni Adan para magkaroon siya ng buhay. Ang atin namang panahon, hinihingahan tayo ng Diyos para ang ating mga kaluluway magkaroon ng pagkaunawa sa Kanyang salita. Kaya, hindi problema kung mali ang salin ng Biblia. Itutuwid ng Diyos yung maling salin na yan. Biro mo, papasok at lalabas. Meron ba namang, kaya ka pumasok para ka maligtas, tapos lalabas ka. Hindi ganon. Dapat papasok at magpapatuloy at makakasumpong ng pastulan. Kumbaga sa umpisa, makipot, mahirap pumasok, tapos makitidandaan, magpatuloy ka lang at may masusumpuhan kang pastulan kung saan ka mabubusog, kumbaga sa tupa. Marami mga kapatid tayong dapat maintindihan, pero wala na tayong oras eh. Baka gutom na kayo. Alam nyo, isang talata na lang. Islus, ikalawang Korinto 9:15. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masayod. May nakakasayod ba? Wala po. Nasasayod nyo ba, mga kapatid? Salamat sa Diyos. Hanggang sa muli. Pasalamat tayo uli sa Diyos sa next PBB uli. Dahil sa mga karunungang bigay ng Diyos is me. Opo, talagang karapat-dapat lang na tayo magpasalamat. Special PBB uli. Salamat sa Diyos. Dahil sa napakaganda po ng mga natutuhan natin itong 3 araw na ito, talagang bitin talaga ito. Kulang kung tutusin, kulang talaga yung 3 araw. Sa dami ng itinuturo sa atin ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ni kapatid na Eli, napakarami po. Salamat sa Diyos. Iba talaga tayo. Salamat sa Diyos. Sis Luz, Opo, Brad Eli. huwag nyo na yung sasabihin na itinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni kapatid na Eli. Huwag na. Huwag nyo nang iduduktong yon. Mas maligaya akong marinig. Salamat sa Diyos sa dami ng itinuturo niya sa atin. Kasi Amen. ang Diyos ang nagtuturo sa atin, hindi ako. Opo. Hindi ako. Salamat sa Diyos. Ayan, napakasarap po talaga ng 3 araw na to. Ang dami nating natutuhan, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay ang nasusulat sa aklat ni Juan Kapitulo 10, versikulo 9 tungkol sa salitang papasok at lalabas. Sa aking pagkaunawa ay hindi mali ang pagkakasalin. Halos lahat ng mga salin ay pare-pareho ang kanilang pagkakahulugan na papasok at lalabas. Ang pintuan ay may 2 functions. Ang isa ay entrance at ang ikalawa ay exit.
Kung ating uunawain, nauuna muna ang salitang pagpasok at pagkatapos ay lalabas. Hindi sa lahat ng pagkakataon na kapag lumabas ka ng pintuan ay lalayas ka na. Kapag nakapasok ka na sa pintuan na si Jesus, ay nasa jurisdiksyon ka na ni Jesus. At kung palalabasin ka ni Jesus para pastolan, nasa pangangalaga ka pa rin niya. Kaya nga, ang kasunod na salita ay makasusumpong ng pastolan. Kaya, lalabas ng pintuan ay para pastolan at pakainin. Ang pagpakaunawa ko sa Greek na ginamit. Maski lumabas ka, magpapatuloy ka pa rin. Dahil protektado ka ni Jesus, hindi ka mawawala sa kanyang mga kamay. Kaya, hindi mali ang salin. Kung hanggang salitang lalabas ka lang, ay maiiba ang kahulugan. Dapat kumpletuhin mo ang salita na papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan ay mauunawaan mo ang diwa ng mensahe. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.